Thanks God. Good morning po sa atin. Alam niyo po, sabi dito sa ating title ng message, hanggang kailan ba dapat ipaglaban ng asawa? Sino po naniniwala? Kung meron mang isang bagay na hindi dapat masayang ang isang tao, yung marriage niya. Totoo po ba ito? Doon sa mga married na, sino naniniwala? Kung meron mang isang bagay na hindi tayo dapat sinasayang, itong bagay na ito. Totoo ba yan? Kung meron mang isang bagay na hanggang sa huli dapat pinapahalagahan, itong marriage. O itong taong binigay sa iyo ng Panginoon. And at the same time, sino po naniniwala? Kung meron mang isang bagay na mula simula hanggang dulo pinipiling buo, ito yung marriage. Sino po aminado? O sino gusto rito? Yung binigay sa iyo ngayon ng Panginoon, hanggang dulo, yan na yung kasama mo. Sino po rito? Alak magpalit pa. Alam niyo po, again, kung meron mang isang bagay na dapat pinipili tayo na hanggang dulo dapat kasama natin, eto na yung binigay na tao sa atin ng Panginoon. Kasi nga, pansinin nyo, may mga marriage, ang ganda-ganda ng simula, pero sa simula lang naging maganda. Totoo ba yan? Merong ang ganda ng naging simula nila, pero pag tiningnan mo, hanggang doon lang sa simula naging maganda eh. May mga marriage na ang saya-saya ng simula, pero sa simula lang naging masaya. At may mga marriage na ang tibay-tibay ng simula, pero sa simula lang naging matibay. Nakita ko po, iba ang impact sa isang tao pag ang source ng emotional pain nang galing sa kanyang marriage. Totoo ba yan? Pagka ang sakit na meron ka, galing doon sa taong pinagkatiwalaan mo, doon sa taong inasahan mo, nasasamahan ka na ng habang buhay, iba ang sakit eh. Alam niyo po, iba ang bigat ng kalooban pag ang dahilan nito ang marriage mo. Iba ang sakit pag ang nanloko sa'yo, asawa mo. Totoo po ba yan? Iba ang sakit pag ang nang-iwan sa'yo, asawa mo eh. What's the point? Ito po yung masakit na realidad pagdating doon sa sakit ng kalooban dahil sa marriage. Hindi mo alam kung paano pagagalingin. Totoo po ba yan? Pag ang sakit ng kalooban galing doon sa marriage, unang-una, hindi mo alam kung paano siya pagagalingin. Hindi mo alam kung hanggang kailan mo dadalhin sa kalooban mo, and at the same time, hindi mo alam kung gagaling pa ba. Alam niyo po, ito yung isang masakit na realidad pagdating doon sa emotional impact or emotional pain na galing sa sakit, dala ng marriage. Alam niyo po, sa tanggapin mo man o hindi, may mga asawa sa sobrang sakit ng naranasan sa marriage, dekada na, hindi pa nakakalimutan. Totoo ba yan? Yung mga sobrang nasaktan sa kanilang marriage, dekada na, hindi pa makamove on. And at the same time, may mga taong sa sobrang sakit ng naranasan sa kanilang marriage, nakakulong na doon sa masakit na karanasan sa kanilang buhay. At may mga tao, sa sobrang sakit ng naranasan sa kanilang marriage, huminto na ang kanilang buhay. Kaya nga, hindi ganong kadali ang impact sa isang tao pag yung emotional pain, yung inner brokenness na meron siya, galing sa kanyang marriage. Kasi nga, hindi mo alam kung kailan siya gagaling eh. Hindi mo alam kung gagaling pa ba, at hindi mo alam kung paano siya pagagalingin. Alam niyo po, again, hindi mo pwedeng sabihin sa isang tao na sobrang nasaktan sa kanyang marriage na, okay lang yan, move on ka na lang. Hindi mo pwedeng sabihin sa isang tao na sobrang nasaktan sa marriage na, lilipas din yan. At makakalimutan mo rin yan. No. Kasi nga ito ang totoo. Mas madaling sabihin yung salitang move on pag hindi ikaw ang nasaktan eh. Totoo ba yan? Ang daling magsalita sa isang tao na move on ka na lang. Pag hindi ikaw ang nasaktan. Ang daling sabihin sa isang tao na kalimutan mo na lang yan pag hindi ikaw yung nasaktan. At ang daling sabihin sa isang tao na lilipas din yan pag hindi ikaw ang nasaktan. Ito po, pansinin nyo, pag ikaw ang nasa sitwasyon na yon, pag ikaw yung nasaktan, kahit pilitin mo sarili mo na mag-move on ka, parang hindi mo magawa kaagad-agad. Totoo ba yan? Madali lang sabihin na mag-move on, kalimutan, lilipas din yan, pag hindi ikaw yung nasaktan eh. Pero pag ikaw mismo yung nasa sitwasyon na yon,
kahit pilitin mo sarili mo, parang ang hirap mag-move on. Kahit pilitin mo ang sarili mo, pag ikaw yung nasa sitwasyon na yon, parang ang hirap palipasin ng sakit. Pag ikaw yung nasa sitwasyon na yon, parang ang hirap sabihin sa sarili na makakalimutan mo rin yan. Now, the question is, kaya nga, pansinin nyo, ganun ka-importante na umpisa pa lang bago mo pasukin ang marriage. Lalo na sa mga young pro natin, dun sa mga nagpaplano na isang araw, mag-aasawa, magpapamilya, dapat malinaw sa iyo na umpisa pa lang, decided ka na, you will finish the journey of your marriage in togetherness. Umpisa pa lang yon dapat, decided ka na dito sa papasukin mo, hanggang sa huli, kayong dalawa. Now, the question is, what makes a marriage become a finished journey of togetherness? Bakit may mga journey sa marriage na hindi nagtatapos na magkasama pa rin sila hanggang sa huli? Totoo po ba? May mga marriage na hindi nagtapos hanggang sa huli. Alam niyo po, isa sa mga pinakamasakit na karanasan kasi yun eh. Yung hindi nagtapos hanggang doon sa dulo, yung marriage mo o yung journey mo sa marriage. Now, tingnan natin ang dahilan. Alam niyo po ang unang-unang dahilan? Because of setting unrealistic and unmet expectation. Totoo po ba? Isa sa mga dahilan, bakit may mga marriage hindi nakakarating doon sa dulo? Simply because may mga sineset tayong unrealistic, may mga unmet expectation tayo. Alam niyo po, isa sa mga dahilan ng marriage, bakit hindi nananatiling buo? Dahil ang dami-dami nating sineset na mga expectation na hindi makatotohanan. What does it mean? Una, when you are ready for smooth travel, be ready also for rough travel in marriage. Totoo ba may mga asawa o mga mag-asawa hindi nakarating doon sa dulo ng journey ng togetherness kasi naging handa doon sa payapang season pero hindi doon sa season na hindi payapa. May mga mag-asawa hindi nakarating doon sa dulo ng journey ng togetherness kasi naging handa doon sa season na nagkakaunawaan sila pero hindi naging handa doon sa season na hindi nagkakaunawaan. At may mga journey sa marriage na hindi nakarating doon sa dulo simply because naging handa sa walang nagkakamali pero hindi naging handa doon sa nagkakamali o sa pagkakamali. What's the point? Tandaan niyo po, pag tinanggap mo lang ang marriage mo sa anggulong payapa, isang araw pag hindi na siya payapa, malamang i-give up mo siya. Pag tinanggap mo lang ang marriage mo sa anggulong lagi kayong nagkakaunawaan, pag dumating yung point na hindi na kayo nagkakaunawaan, malamang dumating kayo sa point na i-give up mo yan. At pag tinanggap mo lang yung marriage mo sa anggulong walang nagkakamali, isang araw pag may nagkamali sa inyo, mas malamang kaysa hindi, i-give up ninyo yung marriage na yan. Ano pinapakita nito? Sa journey sa marriage, sa ayaw at sa gusto mo, pwedeng isang araw, yung kapayapaan mapalitan ng kaguluhan. Totoo po ba yan? Wala naman talagang marriage na araw-araw payapa eh. Totoo po ba yan? Isang araw, sa ayaw at sa gusto mo, tandaan niyo po, pwedeng yung unawaan ninyo mapalitan ng hindi pagkakaunawaan. Sino po aminado? May mga point na hindi kayo nagkakaunawaan ng asawa mo. May mga point na ang ganda-ganda ng araw o ng simula ng umaga, ng araw, pero at the end of the day, magkagalit kayo bago kayo matulog. Minsan ang ganda-ganda ng umaga, pero bago kayo dumating sa church, nagkagalit kayo. Alam niyo po, ito yung isang realidad. Sa ayaw at sa gusto mo, pwedeng isang araw magkamali ka sa asawa mo or magkamali sa iyo ang asawa mo. Pero tandaan niyo po, what important is, handa kayong tawirin ng mag-asawa o ng magkasama lahat ng season sa journey nyo sa marriage.
Yun ang importante eh. Bagamat yung reality, pwedeng may magkamali sa inyo, hindi kayo magkaunawaan, pwedeng isang araw hindi maging payapa ang inyong journey, pero ang importante, willing kayong tawirin lahat ng season na yon na magkasama. Ikalawa, when you are ready to be inspired, be ready also to be disappointed. Sino po aminado na-disappoint na sa asawa? Mami na. At the same time, hindi lang naman ikaw ang na-disappoint sa asawa mo eh. Yung ding asawa mo, nakatabi mo, na-disappoint din sa'yo. Alam niyo po, walang panahon, lagi niyong tatandaan, na puro inspirado ang mararamdaman mo doon sa panahon na ikaw ay nandoon sa loob ng iyong marriage. Tatandaan niyo po, pag handa kang sumaya sa journey ng marriage mo, dapat handa ka ring malungkot. Pag handa kang sumagana sa journey mo sa marriage, dapat handa ka rin sa season na pwedeng magkulang. At kung naniniwala ka na dapat handa kayong magkasundong mag-asawa, dapat handa rin kayo sa panahon na hindi kayo magkakaunawaan. Kasi nga yun yung totoong mukha ng journey sa marriage. Minsan may saya, minsan may lungkot, minsan sagana, minsan kulang. At minsan ang lambing ng asawa mo sa'yo, minsan gusto mo namang ibalik sa biyanan mo. Iyon yung reality sa journey sa marriage. Alam niyo po, pag handa ka lang sa saya sa marriage mo, isang araw, pag dinalaw ka ng lungkot, may possibility na i-give up mo marriage mo. Pag handa ka lang sa sagana sa marriage mo, isang araw, pag dinalaw kayo ng kakapusan, baka i-give up mo yan. At pag handa ka lang sa init ng pagmamahal sa marriage mo, pag medyo lumamig yan, malaki ang possibility na i-give up mo yan. Ganon kalaki ang nagagawa ng mga unrealistic at mga unmet expectation sa journey sa marriage. Now, another thing, bakit may mga marriage na hindi nakakarating doon sa dulo ng kanilang journey? Unsettled issues on money matters. Totoo po ba? Isa doon sa mga dahilan bakit may mga marriage na hindi nakarating sa dulo, usapin sa pera. Isa sa mga dahilan bakit may mga marriage sa halip na manatiling buo, na natili na lang sira dahil sa issue sa pera. At totoo po ba, isa sa mga dahilan may mga marriage, ang ganda ng simula pero ang lungkot ng naging dulo simply because dahil sa issue sa pera. What does it mean? Una, money can bring you closer to one another or far away to one another. Ito po ang totoo. Pwedeng paglapitin o paglayuin ng pera ang mag-asawa. Totoo po ba yan? Sino aminado? Ang laki ng possibility na ang pera pwede kayong paglapitin or paglayuin. Pwedeng buuin o sirain ng pera ang relasyon nyo. And at the same time, pwede kayong pasayahin or palungkutin ng pera sa inyong marriage. What's the point? Lahat ng bagay na may kinalaman sa pera, dapat sinesettle ng mag-asawa. Usapin sa pagbabudget, usapin sa kung paano ipapriority ang pera ng pamilya, at usapin kung paano magbibigay sa side ng bawat isa. Ilan lang yon doon sa mga mahalagang issue na dapat sinesettle ng mag-asawa. Why? Kasi nga, pag hindi naayos o naisettle ng maayos ng mag-asawa ang pagbabudget, at the end of the day, kung hindi kayo kapusintiyak, mangungutang kayo. Totoo po ba yan? Pag hindi nyo na-isettle ng maayos ang usapin sa pagbabudget, dalawang bagay lang. Pag hindi kayo kinapos, mangungutang kayo. Pag hindi na-isettle ng maayos ng mag-asawa ang pagpa-priority or priority sa pera ng pamilya, at the end of the day, kung hindi kayo maghanapan, tiyak, magsisisihan kayo sa dulo kung saan napunta ang pera nyo. Nangyayari po ba yan sa mga mag-asawa? Kung hindi magsisihan, naghahanapan kung saan napunta ang pera. At ito ang matindi. Pag hindi na isettle ng mag-asawa, paano magbibigay sa side ng lalaki o sa babae, at the end of the day, kung hindi labag sa loob, tiyak, patagon yung gagawin yon.
At dito na magsisimula ang paglilihim sa isa't isa. Dito na magsisimula ang duda sa isa't isa. At dito na magsisimula ang unti-unting paglayo sa isa't isa. Ganon kaimportante na lahat ng issue pagdating sa pera, dapat sinesettle ng mag-asawa. Ikalawa, money is not everything and will never be. But do not deny your family needs money. Totoo po ba yan? Alam niyo po, hindi naman talaga lahat-lahat ang pera sa buhay Pero hindi mo rin pwedeng i-deny na kailangan mo siya at ng pamilya mo. Hindi naman talaga pera ang sagot sa lahat, pero hindi mo rin pwedeng i-deny na kailangan siya ng pamilya mo. What's the point? Dalawang bagay. Una, dapat malinaw sa mag-asawa kung paano balansehin ang halaga ng pera. At ikalawa, dapat malinaw sa mag-asawa ang boundaries ng pera sa kanilang marriage. Ano tinuturo nito? Mahalaga ang pera para masustain ang pangangailangan ng pamilya, pero huwag hayaang maging kapalit ng pamilya ang pag-sustain sa pangangailangan ng pamilya. Mahalaga ang pera para maabot ang mga pangarap ng pamilya, pero huwag hayaang maging kapalit ng pamilya ang pag-abot sa pangarap. Mahalaga ang pera para sumagana ang pamilya, pero huwag hayaang maging kapalit ng kasaganaan ang pamilya. Dapat alam mo kung papaano balansehin ang halaga ng pera at alam mo kung papaano lagyan ng boundaries ang pera sa marriage. Dahil walang halaga ng pera ang pwedeng tumapat sa halaga ng buong pamilya. Walang halaga ng pera ang pwedeng tumapat sa halaga ng masayang pamilya. At walang halaga ng pera ang pwedeng tumapat sa halaga ng magkakasamang pamilya. And lastly, ilan sa mga reason bakit may mga marriage na hindi nakakarating doon sa dulo, alam niyo po, unable to settle former hurt and conflict. Totoo ba isa sa mga dahilan bakit may mga marriage hindi nakakarating doon sa dulo dahil sa mga hindi na-settle na mga inner hurt or pain ng isa o ng parehas na mag-asawa sa nakaraan. Isa sa mga dahilan bakit may mga marriage hindi nakakarating sa dulo dahil doon sa mga hindi nagamot na hinanakit sa nakaraan. Dahil doon sa mga hindi inalisang painful experience sa nakaraan. What does it mean? Una, hindi dapat pinalalagpas yung mga bagay na sumusugat sa kalooban, sa loob ng marriage. Ano ibig sabihin nito? Totoo ba napakaraming pwedeng panggalingan ng sakit ng kalooban sa marriage? Sino po aminado? Walang asawang hindi masasaktan pag niloko ng asawa. Totoo ba yan? Lahat ng taong niloko, nasaktan. Walang asawa ang hindi masasaktan pag pinagdamutan ng asawa. At walang asawa ang hindi masasaktan pag pinagsalitaan ng masakit ng asawa. Ang problema, may mga asawa, sa halip na i-deal ang panluloko ng asawa, pinalalagpas. May mga asawa, sa halip i-deal ang pagdaramot ng asawa, pinalalagpas. At may mga asawa, sa halip na i-deal ang pagsasalita ng masakit, pinalalagpas lang. Without knowing na lahat ng pinalagpas lang na panloloko, kung hindi maulit, makakasanayan. Tandaan niyo po, pag pinalalagpas mo lang ang panloloko sa iyo ng asawa mo, kung hindi niya yan makasanayan, tiyak, uulitin niya yan. Pag pinalalagpas mo lang ang pagdaramot sa iyo ng asawa mo, kung hindi niya ulitin yon, makakasanayan niya yon. At pag pinalalagpas mo lang yung masasakit na salita na binibitawan sa iyo ng asawa mo, pag hindi niya yun nakasanayan, uulit-ulitin niya yon. Alam niyo po, again, ang resulta nito, sa halip ma-resolve yung mga former hurt and conflict, lumalalim lang ng lumalalim. Until one day, wala na pala yung pagmamahal. Tuluyan ng tinanggal ng paulit-ulit na panloloko, tuluyan ng tinanggal ng paulit-ulit na pagdaramot, tuluyan ng tinanggal ng paulit-ulit na pagsasalita ng masakit.
ang pagmamahal po sa ayaw at sa gusto mo, pwedeng mapalitan sa loob ng marriage ng panloloko? Pwedeng mapalitan ng masasakit na salita? Pwedeng mapalitan ng pagdaramot. Ikalawa, lahat ng hindi nare-resolve na former hurt or conflict, inilalagay lagi ang marriage sa bingit ng paghihiwalay. Lahat ng mga nakaraang sakit sa loob ng marriage, hanggat hindi nare-resolve, threat siya sa paghihiwalay ng mag-asawa. Lahat ng mga nakaraang sakit ng loob o kalooban sa loob ng marriage, hanggat hindi nare-resolve, threat siya sa pagkasira ng marriage. What's the point? Ito po ang totoo. Lahat ng nasirang marriage, may mga sakit ng kalooban na hindi nagawang gamutin. Lahat ng mga nasirang pagsasama, may mga problema na nabigong ayusin. Kasi nga ito po ang totoo. Wala namang pagsasama na basta na lang nasira ng walang dahilan. Walang mag-asawa na basta na lang naghiwalay ng walang dahilan. Lahat ng tuluyang nasirang marriage, umabot doon sa sukdulan ang sakit ng kalooban. Lahat ng tuluyang naghiwalay na mag-asawa, umabot doon sa sukdulan ang hindi pagkakaunawaan. Kaya nga hindi dapat pinalalagpas, hindi dapat binabaliwala, at higit sa lahat, hindi dapat iniipon ang samaan ng loob sa pagsasama o sa marriage. Alam niyo po, kung meron man sigurong isa sa mga mahirap na panahon, lalo na sa ganitong season, magpapasko, yung panahon na magkahiwalay kayong mag-asawa. May problema kayong mag-asawa. Totoo ba yan? Kung meron man sigurong ang hirap season, yung nakikita mo ang halos lahat ng mga tao ang saya-saya, pero ikaw ang bigat-bigat ng dinadala mo, yung panahon na may problema sa marriage. Now, the question is, tingnan natin, kung itong season na to, isa sa mga season na nagdiriwang maraming tao dahil doon sa dinalang mensahe ng kaligtasan, bukod ba doon sa dinalang mensahe ng kaligtasan ng season na to, ano pa ba yung mensaheng dinadala nito para sa mag-asawa? Alam niyo po, unang-una, Christmas sent a greater message of greater protection for your spouse. Sino po naniniwala? Kung meron mang unang-unang dapat nagpuprotekta sa asawa niya, yung asawa niya. Totoo pa ba yan? Kung meron mang unang-unang dapat naninindigan para sa asawa niya, yung asawa niya. At kung meron mang unang-unang dapat nag-i-stay sa tabi ng asawa niya, yung asawa niya. Pansinin niyo si Joseph. Ang sabi diyon sa Matthew chapter 1 verse 19, si Jose na kanyang asawa palibhasa isang taong matuwid at ayaw ilagay sa kahihiyan si Maria, ay nagpasya na lamang na kanyang hihiwalayan nito ng lihim. Si Joseph, despite na parang siya yung naaargabyado, pero ang kapakanan at kaligtasan pa rin ng asawa niya ang inisip niya. What does it mean? Una, dapat hanggang sa huli, ang pipiliin mong ipaglaban ang asawa mo. Hindi ang pride mo, hindi ang prinsipyo mo, at hindi ang interest mo. Dapat malinaw to sa lahat ng mag-asawa at sa mga mag-aasawa. Kung meron ka mang unang-unang dapat pinoproteksyonan, kung meron ka mang unang-unang dapat pinaglalaban, ang asawa mo. Hindi yung pride mo, hindi yung prinsipyo mo, hindi yung interest mo. Totoo ba si Joseph? Kung mas pinili niya yung pride niya, tsak iiwan niya si Mary. Totoo ba yan? Kung mas pinili niya yung prinsipyo niya, kung mas pinili niya yung interest niya, tsak iiwan niya yung kanyang asawa. Now, ang tanong, may mababago ba sa plano ng Diyos para sa sangkatauhan kung iniwan ni Joseph si Mary? Ang sagot, wala. Isisilang pa rin ang tagapagligtas sa pamamagitan ng Birheng Maria. Pero dahil mas pinili ni Joseph
na mag-stay sa tabi ni Mary, despite nang nalaman niya, ipinakita ng Diyos ang isang patunay at halimbawa na hanggang sa huli, pwede mong piliin ang asawa mo over her situation. Pinakita ng Diyos isang patunay at halimbawa na hanggang sa huli, pwede mong piliin ang asawa mo over your interest. At pinakita ng Diyos ang isang patunay at halimbawa na hanggang sa dulo, pwede mong piliin at ipaglaban ang asawa mo. Despite nung kanyang sitwasyon, pinili ni Joseph si Mary. Alam niyo po, hindi lahat ng sitwasyon ng asawa mo pwedeng maging maayos. Hindi lahat ng sitwasyon ng asawa mo pwede mong ika-proud. May mga panahon na pwedeng maging kahiya-hiya ang kanyang sitwasyon. But the question is, hanggang sa huli, pipiliin mo pa rin ba siya? Isang patunay ng mensahe na ipinakita ng Panginoon sa pamamagitan ng Pasko, hanggang sa huli pwede mong piliin ang asawa mo. Ikalawa, Christmas sent a greater message of greater acceptance for your spouse. Sino pa naniniwala, you cannot find perfect husband? Totoo po ba yan? Sino naniniwala, you cannot find a perfect wife? And at the same time, sino po naniniwala, you cannot find perfect family? Hindi ka pwedeng makatagpo ng perpektong lalaki. Hindi ka pwedeng makatagpo ng perpektong babae. At hindi ka rin pwedeng makatagpo ng perpektong pamilya. Kahit gaano pa kabait ang isang lalaki, still, you will find inside of him a piece of imperfection. Kahit gaano pa kabait ang isang babae, still, may makikita ka pa rin na mga kapintasan sa kanya. At kahit gaano pa ka-idea lang isang pamilya, pag tiningnan mo, still, may makikita ka pa rin kapintasan sa kanya. Kaya nga ganun ka-importante na umpisa pa lang ng journey sa marriage, naayos na yung usapan, yung usapin ng acceptance na dapat hindi siya conditional. Kasi nga, pansinin nyo, si Joseph, ang sabi niya dito, nang bumangon si Jose, mula sa pagtulog, ginawa niya ang pinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon, siya'y kanyang tinanggap bilang kanyang asawa. Sa tingin nyo, bakit napaka-importante, napaka-big thing itong eksena ito pagdating sa usapin ng acceptance sa isang marriage? Ano ba tinuturo nito? Una, sa marriage dapat hanggang sa huli, handa kang tanggapin ng buong buo yung taong binigay ng Diyos sa iyo. Sino po rito decided na siya na hanggang sa huli, yung katabi niya, yung binigay sa kanya ng Panginoon, ito na yung sasamahan niya hanggang sa huli. Ito na yung gusto niya na makasama hanggang sa huli. Alam niyo po, hindi dapat seasonal ang pagtanggap sa asawa. Hindi dapat situational at hindi rin dapat conditional. What's the point? Sa mga asawang lalaki, tandaan niyo po, asan yung mga asawang lalaki? Tandaan niyo ha? Hindi pwedeng tanggap mo lang ang misis mo sa panahong sexy siya. Pero hindi mo natatanggapin sa panahong may built-in na salbabida ang asawa mo. Sa ayaw sa gusto mo, magbabago katawan yan. Magbabago itsura niyan. Hindi pwedeng hanggang maganda lang ang kanyang katawan, doon mo lang siya tanggap. Pag pangit na katawan, hindi mo natatanggapin. No. Tandaan niyo po sa mga asawang lalaki, hindi pwedeng tanggap mo lang ang misis mo sa panahong amoy Victoria's Secret pa siya. Pero hindi mo natanggap pag amoy efficacent oil na, pag amoy salompas na, pag amoy unan, o yung punda ng unan na 3 buwan nang hindi napapalitan. Alam niyo po, hindi dapat conditional, hindi dapat situational, at hindi dapat seasonal ang pagtanggap sa asawa.
Sa mga asawang lalaki, tandaan niyo po, hindi pa pwedeng tanggap mo lang misis mo sa panahong pang-muse pa ang itsura niya. Pero hindi na pag ang kwintas niya sa leeg, libag na. Pag ang kwintas niya sa leeg, parang yung saguna ng milk tea, bilog-bilog, hindi mo natanggap. Hindi pa pwedeng ganon. Lagi niyong tatandaan, again, hindi siya dapat seasonal. Sa kahit anong sitwasyon, sa kahit anong kondisyon, sa kahit anong panahon, dapat tanggap mo ang asawang babae. And at the same time, sa mga asawang babae naman, tandaan nyo, hindi pa pwedeng tanggap mo lang mister mo sa panahong may abs siya. Pero hindi na pag yung abs niya napalitan na ng hugis peras na tiyan. Hindi dapat ganon. Hindi pa pwedeng tanggap mo lang mister mo sa panahong may pera, may iaabot, pero pagka wala ng pera, hindi mo natanggap. At hindi rin pwedeng tanggap mo lang ang mister mo sa panahong hindi nagkakamali. At pag nagkamali, hindi mo natatanggapin. Again, ang pagtanggap sa taong ibinigay ng Diyos sa iyo, dapat sa meron at sa wala. Ang pagtanggap sa taong ibinigay ng Diyos sa iyo ay dapat sa mabuti at hindi mabuting sitwasyon. At yung pagtanggap sa taong ibinigay sa iyo ng Diyos, dapat sa panahong hindi siya nagkakamali at sa panahong nagkamali man siya. And finally, Christmas sent a greater message of greater togetherness up to the last with your spouse. Totoo po ba? Pinakamagandang regalo sa marriage mo, yung hanggang sa huli, piliin mong manatiling buo ito eh. Totoo po ba yan? Pinakamagandang regalo yan sa marriage. Pinakamagandang regalo sa asawang lalaki, yung piliin mo siya hanggang sa huli. Pinakamagandang regalo sa asawang babae, yung piliin mo siya hanggang doon sa huli. Kasi nga, sa totoo lang, ang dami naman talagang pwede maging dahilan para along the way ng journey sa marriage, kumalas ang isa. But sino po naniniwala? Kahit gaano pa karami ang tingin mo na valid reasons para umalis ka na, pinakatama pa rin piliin yung manatiling buo ang marriage mo. Totoo ba yan? Kahit gaano pa karami sa tingin mo yung mga valid reasons para umayaw ka na, pero pinakatamang piliin pa rin yung manatiling tapat sa sinumpaan nyo na till death, do us part, walang bibitaw. At sino po naniniwala kahit gaano pa karami ang sa tingin nyo valid reasons para umayaw na kayo sa isa't isa, pinakatamang piliin pa rin na manatiling buo ang iyong pamilya. Church, sa lahat po ng mga mag-asawa, sa lahat ng mga mag-aasawa, again, tandaan nyo, walang perpektong marriage. Walang perpektong asawa, walang perpektong pagsasama. Isang araw, pwede kang makakita ng mga bagay na hindi mo magugustuhan sa kanya. Isang araw, pwede kang makarinig ng mga bagay na hindi mo magugustuhan sa kanya. At isang araw, pwede kang makaramdam ng mga bagay na hindi mo magugustuhan sa kanya. Pero gaya po ng mensahe ng Pasko, ng paalala ng Pasko para sa mag-asawa, kung meron mang unang-unang dapat magprotekta sa asawa mo, ikaw yan. Kung meron mang buong-buo dapat tumanggap sa asawa mo, ikaw yan. At kung meron mang dapat manatili sa tabi niya hanggang sa huli, ikaw yan. Sino po masaya? Magtatapos ang taon, kasama mo pa rin yung binigay sa iyo ng Panginoon. Sino po masaya? Magtatapos ang taon, may masasabi kang pamilya. At sino po masaya? Masasabi mo na magtatapos ang taon,
may kasama ka sa buhay na binigay ang Diyos sa'yo. At sino po rito, gusto niya, hindi lang itong 2024, hanggang doon sa dulo na ng kanyang journey, yung ibinigay ng Diyos sa kanya, makasama niya. Alam niyo po, it was a great blessings. It was a great gifts coming from the Lord. Ang isang taong binigay sa iyo ng Panginoon na hindi man perpekto, pero piniling mag-stay sa tabi mo hanggang sa uli. Again, may mga hindi kayo pagkakaunawaan, may mga panahon na hindi kayo magkakaintindihan, may mga panahon na mapupuno ng trials, challenges, ang journey sa marriage. But what important is, decided ka hanggang sa huli, eto na, yung taong sasamahan ko hanggang sa huli.